Jangan kau salah menilaiku dengan semua sikap diamku ini. Jauh di dalam lubuk hatiku terukir indah, terukir indah namamu. At-tahayat wassalam ansyaru alal kalam Jainuddin Yamtirom Al-Mahatta Waktisyam ansyaru bainil alam Haddahu lena salam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So nakita natin itong video, bibigyan natin ito ng reaction. At tama ba yung nangyari na dahil doon sa ustad na napadaan ay napalitan yung kanilang kanta? So tama po ba yun? So unang-una, bibigyan natin ng hatol itong pagkanta po na may kasamang gitara po. So ang pagkanta na ginawa nila is haram po yun. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam kanina sinabi, la yakunanna min ummati yastahilluna al-hirra wal harira wal khamra wal ma'azif. Mangyayari, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sa aking umma o darating sa aking umma na yung halal ay gagawin nilang yung haram ay gagawin nilang halal. Yung haram ay gagawin nilang halal at kabilang dito ang ma'azif. Ang ma'azif is musical instruments. So yun po yung una. Pangalawa, yung pag-inom ng alak. Kasi yung alak na yan, siyempre haram yan. At napagkasunod po ng mga ulama na haram ang pag-inom ng alak. Eh kung pinagsama mo yung pag-inom ng alak at pakikinig ng musika, eh talagang 100% talagang ito yung pananaw ng ilan sa mga nagsasabing pwede ang music basta walang halong pag-inom ng alak. Okay? Pangkalahatan, haram yung pakikinig, haram yung pagpapatugtog, at haram yung pag-inom ng alak. At kahit na may napadaan na ustad, dapat hindi sila natakot doon sa ustad. Sa Allah sila matakot. Pero kahit nasabihin na natin na okay, dahil dumaan yung ustad kaya sila natakot, useless pa rin yun. Bakit? Hindi po ibig sabihin na pwede nilang palitan yung music, pwede nilang palitan yung itsura nila na para bang hindi sila lasing at nagbi-music pa rin. Haram pa rin po yun. Haram pa rin kahit palitan nila ang music at papalitan nila ng ibang kanta na tungkol sa Islam pero may musical instruments, haram pa rin yun. At pangalawa, hindi dapat matakot sa ustad. Kung sa Allah tayo dapat matakot at hindi doon sa dumaan na ustad yung hindi dapat doon sa ustad tayo matakot, kundi sa Allah tayo dapat na matakot. Dahil useless kung ipapakita mo na ikaw ay nagbago dahil napadaan yung ustad o dahil nandun yung ustad, nakita mo, na hinahangaan mo, kinikilala mo, useless pa rin yun. Hindi yun ang tunay na pagkatakot. Ang tunay na pagkatakot ay iiwanan natin ng musika, pagpapatugtog, iiwanan natin ng alak, may ustads man o wala. Yan po yung tama. At mali po yung nasa video na parang nagbago sila, inayos nila yung sarili nila dahil napadaan yung ustad. Yan po ay isang uri ng pagtatambal po. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.